Nagtayo tayo ng ito. Then tapos nagbaon tayo ng mga hot drinks, tapos yung ating dinner. Kakagaling ko lang sa trabaho, tapos dito na tayo dumiretso. So pag-usapan natin ngayon yung mga bagay na tinatanong sa akin ng mga follower, mga viewers natin. Bakit daw sa kabila ng magandang bansa ang Canada, magandang benepisyo, yaman na bansa, maraming trabaho, and so on and so forth, maganda healthcare system, bakit marami pa ring mga immigrants, especially mga kababayan natin na kahit nandito na sa Canada, pinipili pa rin na umalis, especially na nandito sa Toronto, Canada, pinipili pa rin na umalis dito. Ano kaya yung mga factors o mga dahilan? Bakit marami pa rin umaalis ng bansang Canada sa kabila ng ang Canada ay isang magandang bansa, magandang healthcare system, mayaman na bansa, maraming trabaho, maraming opportunity. Bakit nga kaya? So, himay-himayin natin yung mga factors na ikino-consider ng iba, bakit pinipili pa rin lang na magpunta sa ibang lugar, sa ibang probinsya. Ito yung mga nakikita kong mga dahilan bakit marami pa rin umaalis dito sa Toronto, Canada, patungo sa ibang probinsya, patungo sa ibang bansa. Okay, number one, yung cost of living. Kasi totoo naman yung talagang masyadong mataas yung cost of living dito sa Toronto, Canada. Kasi sabihin ko sa inyo, yung 1 bedroom apartment dito is nasa 1.7 na. Hindi pa yan sa downtown. Tapos magbabayad ka pa ng hydro. So talagang majority ng sweldo mo talagang napupunta sa renta, especially sa mga bagong dating dito. O baka sabihin ng iba, bakit sir ang tagal nyo na dyan? Kung mahal, bakit dyan pa rin kayo nakatira? Kasi nasa old contract. So sasabihin ko sa inyo, alam nyo ba yung bayad namin sa apartment is 900 lang, libre pa kami sa hydro. O di ba? So malaking tulong na sa amin yun. So that's the number one factor, yung cost of living, talagang mahal. Okay, so yung iba, ang ginagawa, lumilipat ng probinsya. Iba pumupunta sa Alberta, na sabi nila mas mura daw yung, mas mababa na yung cost of living. Number two, weather. Kasi iba kasi talagang ayaw na winter. Talagang dito kasi tingnan nyo, ang summer 2 months lang, tapos ang winter kalahating taon. So marami ay talaga ng sobrang lamig na weather. Biro, minsan minus 20, minus 30, minus 40, minsan minus 50. So umaalis sila ng bansang Canada. Hindi natin sila mapipilit kasi talagang mahirap naman kung magkakasakit ka lagi, tapos pag winter madedepress ka. So hindi naman lahat ng tao gusto talagang winter. So yun yung second factor na nakikita ko. Number 3, yung some people, no, hindi lang na nakuha yung goal nila when it comes to job. Kasi alam naman natin, marami rito na mga kabayan natin na talagang napakaganda na ng career sa Pilipinas, pero pinili pa rin magpunta rito sa Canada. May doktor, dentista, engineer, architect, principal, contractor, pero pinili pa rin magpunta rito sa Canada kasi feeling nila mas gaganda pa yung buhay nila rito. Dito kahit anong trabaho lang, and then after few years makuha nila yung career na gusto nila, pero hindi nakuha yung career na gusto nila for the period of time na sinet nila sa sarili nila, tapos medyo na-frustrate. So iba bumalik sa Pilipinas na yung mga kilala ko, tapos yung iba naman nagpunta sa ibang bansa like US. So kanya-kanya talaga na ng gusto sa buhay. Pero meron nga kakilala principal sa Pilipinas, pero dito kita nyo nagsimula siya,
nagtrabaho sa restaurant, nag-cleaning, pero okay lang kasi may goal siya. O, tapos ngayon nasa public school na siya rito. O, nakuha rin niya yung career na gusto niya. So ganun lang naman, tiyagaan lang naman, basta may goal ka. Ang majority naman dito, ang goal maging permanent resident, maging Canadian citizen. And afterwards, pwede lang i-upgrade uli yung career na gusto nila lang gawin sa buhay nila, na kunwari gusto nila maging engineer dito, o mag-aaral uli sila. Pero ang number one goal mo, maging PR ka talaga dito. Kasi doon mag-i-start lahat. Okay, number 4. Yung number 4 na nakikita ko rito is yung location. Masyadong malayo. Medyo nakakatawang isipin, pero talagang isang factor din yun. Kasi ang Canada, pag umuwi ka, 16 hours. Ano yun? Non-stop. Tapos yung pamasahe mo, sobrang mahal. Talagang yung pamasahe mo, pag kunyari 4 kayo or 6 sa isang pamilya, parang kayamanan na ng isang normal na mamamayan sa Pilipinas. So that's another factor. Tapos number 5, job mismatch. Parang connected din to sa paliwanag ko kanina, na pagdating dito, marami ang na po-frustrate. Kasi sabihin na, dentista sa Pilipinas, pagdating dito, hindi ganun yung magiging trabaho. May kakilala pa ako, abogado. Tapos hindi ganun yung naging trabaho dito. Parang na may iba na depressed. Parang ang ganda ng trabaho ko sa Pilipinas, ang ganda ng karir ko sa Pilipinas. Pagdating dito, parang biglang back to zero. So, iba, hindi ayaw nila. Iba nagpunta sa US, nagpunta sa Pilipinas, and then back to their dating career. Sabi ko, iba-iba naman ang tao sa akin. I don't mind kung ano man yung maging trabaho ko dito pagdating dito, kasi alam naman natin na ganun, kasi iba yung sistema ng edukasyon dito sa Canada kumpara sa Pilipinas. It doesn't matter kung principal ka sa Pinas, teacher, engineer, pagdating dito, ano ka muna, back to zero ka muna sa simula. Pero pwede mo namang i-upgrade yun. Yan, then after makapag-establish ka muna rito, pwede ka na mag-upgrade. Ano pa ba? Yun, yung isa pa nga na last one na i-discuss ko sa inyo, yung iba laging sinasabi na ang number 6 na pagdating dito talagang back to zero ka, which is true naman talaga. Like abogado ka, dentista, teacher, principal, hindi ka naman agad magiging principal dito, hindi ka naman agad magiging teacher dito. O pwede maging teacher, may mga pathway na pala, hindi ka naman magiging engineer agad instant dito, hindi ka naman magiging architect na biglaan dito, mag-upgrade ka. So pwede mo rin maging makuha yung career na iniwan mo sa Pinas kung yun talagang gusto mo dito. Tapos lastly na sasabihin ko is yung puro daw bills dito. Yun naman talagang katotohanan. Pag nagpunta ka rito, talagang bills talaga. Kasi from the day na dumating ka rito, dyan na mag-i-start yung bills. May insurance, kung may sasakyan ka, insurance sa sasakyan, life insurance, critical illness insurance, and so on and so forth. Sobrang daming insurance, mga bayarin, mga bills dito non-stop. That's the reality. Tsaka dito talagang utang is real. So wala tayong magagawa. Yan ang system dito sa Canada. Tsaka sabi ko nga, kahit saang bansa ka nang punta, kahit mataas ang cost of living dito, pag marunong kang dumiskarte, marunong kang magtipid, maalam ka sa buhay dito, hindi ka puro luho, hindi ka puro gastos, makakaipon ka pa rin. Tsaka dito sa Canada, bawal ang tamad dito. Talagang didiskarte ka dito. Every single penny na kikitain mo, paghihirapan mo dito, kasi dito walang libre. Ang kagandahan talaga dito,
maganda ang healthcare system ng Canada. Kaya sabi ko nga, marami ang gusto magpunta rito pero hindi nakapunta kasi matagal ang proseso, mahal ang gastos. Pero meron naman mga nandito na hindi rin nagtagal dito, piniling umuwi ng Pilipinas, pumunta sa ibang province, pumunta sa ibang bansa kasi hindi nakuha yung goal na gusto nila within a certain period of time. Pero sabi ko nga, depende rin yan sa bawat tao. So yun yung mga natin dito. Kanya-kanyang goals ng tao dito sa Canada. Yun ang gusto mo, yun ang gusto niya, wala tayong magagawa dun. Pero kung saan ka masaya, doon ka. Yan. Have a great day. Sana may napul kayong konting aral sa vlog natin ngayon. Buhay.